Oy, mga minamahal, eto na nga. Oo, eto na po yung pinakaunang karma ni Vice President Sara Duterte ngayong taong 2025. Hindi pala una, pangalawa. Kasi yung una, pang-apat na impeachment, isinusulong, narinig natin kanina sa balita. Tapos ngayon, sinundutan. 'Di ba? Sinundutan at tinanggal po sa National Security Council, itong si Vice President Sara Duterte, na dapat sana matagal na pong ginawa yan ni PBBM. Bakit ngayon lang, PBBM? Pinagbantaan na yung buhay mo. At ano pa ngayon sabi ni Sara Duterte, pag siya daw po ay hindi daw dapat tumigil yung kanyang killer man na mamatay, itong si PBBM, si House Speaker, at si F. Elisa. 'Di ba? Tapos sabi niya pa nga, hindi daw siya nagsisisi sa kanyang binitawang statement. Pero I think, mga minamahal, kaya medyo tumagal itong action na to ni PBBM, it is that because gusto niya atang magbago pa itong si Sara Duterte, na baka meron pang tsansa na maputo lang kanyang sungay. 'Di ba? Hoping pa din sa unity. Kaso wala eh. Tigas din ang ulo ni BP Sara. West manners. Hindi marunong magrespeto. So, well-deserved naman. Dahil, mga minamahal, kung i-research nyo, ginawa din nila ito kay Leni Robredo. 'Di ba? Ginawa ni Digong kay Leni Robredo noon natanggalin sa National Security Council kasi ang akala nila threat si VP Leni noon. So, baka karma, di ba? Hindi man ngayon, hindi man bukas, di ba? Baka sa makalawa. Kaso ito na ata yung makalawa eh. Kumbaga, kinakalampag na sila ng karma. O, di ba? Ang akala kasi nila, mga minamahal, ang ating presidente, hindi pumapalag. Ang akala nila, forever lang mabait. Pero sa totoo lang, mga minamahal, meron naman talagang rights. Kahit balibalik na rin ang mundo, mayroong rights ang ating presidente na tanggalin itong si Sara Duterte in order to protect the administration, to protect the country. Kasi dapat yung inuuna dito, yung people's interest. Paano ito? Itong sila Sara, maka-China, hindi natin alam. So, threat naman talaga yan, mga minamahal. So, basahin natin ito. PBBM nagpatupad ng balasahan sa NSC. VP Sara at mga dating presidente tinanggal bilang miyembro ng panel. O, sino yung dating presidente? Walang iba kundi si Digong. Bakit pa naging member yan? Anyway, ang mahalaga, natanggal. Mahalaga, natanggal. Diba? So, wag na tayong madaming ngangal, wag na tayong madaming tanong. Oy, oo nga pala. May mga DDS na manonood dito ngayon, naalala ko. May nag-chat kasi sa akin. Oh, may mga galit na galit daw ang mga DDS. Magrarally daw sila dahil tinanggal daw po sa National Security Council si BP Sara. Go ahead. Mag-rally kayo. Sige nga, ilaban ninyo yan. O, tingnan natin kung hanggang saan yung makakaya ninyo. Mayroon pong karapatan ng presidente dyan. Kahit anong gawin ninyo, may karapatan ng ating presidente para po protektahan ng ating bayan. Bakit si Sara pinaprotektahan ba ang bayan? Nagbanta pa nga eh. Di ba na dapat sana matagal na itong ginawa ni PBBM na tanggalin itong si VP? Ako nga nagtaka ako, bakit ngayon lang na dapat sana matagal na? At saka nung nagkaroon ng meeting, si Sara Duterte, wala din naman na isasagot doon kay Anyo. Diba? So, ano yung purpose niya para maging miyembro pa ng National Security Council? Hindi din naman umaattend ng meeting si Sara Duterte, hindi sumasagot ng mga tanong. Pag ini-invite, laging wala. So, ano po yung purpose niya doon? Palamuti? Ay? Choco? Alright. Binalasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang miyembro ng National Security Council. Sa pagbabago na ginawa ni PBBM, reorganization ng NSC ay ang pagtanggal nito sa Vice Presidente or kay VP Sara Duterte at mga dating Pangulo bilang kasapi ng Konseho.
Pero uulitin ko, mga minamahal, meron pong right itong si PBBM na tanggalin kung sino man yung mga nandyan in order to protect the Philippines, the administration. Imagine nyo napaka-unstable mag-isip ng ating vice-presidente na ay na-jude something ba sa kanya brains. Unpredictable itong si Sara Duterte and she just protecting her own interest. At kitang-kita naman natin yan, mga minamahal. Sa confidential funds pa lang, collaboration with China, kitang-kita natin na self-interest lang itong si Sara Duterte. Si PBBM kasi, he is a kind of leader, yung talagang literal na leadership, yung literal na may brains. 'Di ba? Which is yan po yung kailangan natin dito. Hindi pwede na, may miyembro ng China nandiyan sa National Security Council. Ay naku, X yan. Dapat matagal na nga yung ginawa Ulit-ulit mong sasabihin. Kaso bakit ngayon lang? Pero anyway, nangyari na yung nangyari. Diba? Basahin natin. Batay sa Executive Order EO number 81, ang NEC ay pamumunuan ng presidente bilang chairperson habang maging miyembro rin ang Senate President, House Speaker at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Pangulong Bongbong Marcos ay meron pong rights. Diba? Diyan sa pagtanggal kay Sara Duterte sa NSC. Dahil ang NSC, batay sa Executive Order number 81, ay pinamumunuan ng ating Pangulo. Hindi lang ng Pangulo, pati din ng miyembro ng pati din yung miyembro ng Senate President at ng House Speaker. Alright. Maaari ring magtalaga ang Pangulo ng iba pang mga opisyal ng gobyerno bilang kasapi ng NSC at maging mga private citizen. Kasama naman sa Executive Committee ng NSC ang Pangulo bilang chairperson habang miyembro rin ng Executive Secretary, Senate President or kinatawan nito, House Speaker or kinatawan nito at iba pang mga government official. Kasabay nito, inatasan naman ang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency or NICA, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at mga hepe ng Philippine National Police, PNP, at Bureau of National Investigation, NBI, na dumalo sa pagpupulong ng council at umasiste sa mga deliberation. Maaari ring imbitahan ng gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP para makilahok dito at magtalaga ng Pangulo ng iba pang opisyal ng gobyerno at pribadong individual. Ni-reorganize rin ang NSC Executive Committee at hindi nakasama dito ang pangalawang Pangulo. But, mga minamahal, maiba tayo. Ano nga ba yung mission and vision, pati yung core values ng National Security Council? Ang values ng Security Council ng NSC, be safe, be hold, be impactful, and be NSC. Ano nga ba yung mission and vision nila? Ang mission nila, mga minamahal, the National Safety Council eliminates preventable deaths at work, in homes and communities, and on the road through leadership, research, education, and advocacy. Ang vision naman nila, mga minamahal, is to eliminating preventable deaths in our lifetime. So ngayon, mayroong kukudaba dyan. Nasasabihin, this is unconstitutional. Sige, paglaban nyo, mag-rally kayo. Kung sinasabi nyo, this is unconstitutional. Diba? Actually, yung ginawa ni PBBM, magandang offer na to sa ating bansa. Paano natin nasabing magandang offer na to? Yung ginawa niyang pagtanggal kay Sara Duterte. Si Sara Duterte, unpredictable. Unstable kung mag-isip. At beside, ano pa yung magiging role niya dyan? Mga minamahal, di nga umaaten ng mga meeting. Binigyan pa ng threat ang presidente. Hindi niya din kayang depensa ng kanyang sarili. Nagkaroon ng hearing sa NBI, hindi sumipot. Hindi niya pinaglaban yung kanyang naunang sentimento. Bakit siya nagsalita ng ganito? Diba? So, ano pa yung purpose dyan ni Sara Duterte? Wala. So, deserve niya, mga minamahal, na tanggalin. Indeed, sa madaling sabi, ang ginawa ni PBBM, sobrang indeed yun. Protektahan natin ang interest ng sovereignty and security ng bansang Pilipinas. Hindi yung Chinese interest. Nagigets nyo ko? Priority natin yung kapakanan ng Pilipinas.
Hindi dapat i-priority yung kapakanan ng mga sinusuportahan nilang China, Chino, ganyan. Well, para sa akin, mga ano to mga kandidato to ng ng China para sa akin na basa ko lang. 'Di ba? So, tama 'yan na tanggalin, 'di ba? So, may nag-comment dito. Oh, this happened when a designated official member of the NEC become threat to the national security herself. Totoo. Mga minamahal. Itong si Sara Duterte, masyadong ang hirap niyang i-reach, mga minamahal, yung utak niya kung mag-isip. Biruin mo, vice-presidente, pag bibigyan ng threat ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno. So, talaga nga namang sakit sa ulo to. So, deserve na matanggal. Besides, nakikita din naman natin na pro-China itong si Sara Duterte. So, what will be the reason para magstay pa siya sa NSC? Hindi din umaattend ng mga meeting. Threat din siya sa ating bansa. Unpredictable, mag-isip. Unstable yung kanyang utak. So, deserve. 'Di ba? Besides, ginawa din naman nila yan kay Leni Robredo, 'di ba? Binabalikan lang sila ng panahon. Yan yung consequences ng mga katarantaduan ni Sara Duterte na hindi niya pinag-iisipan. Tsaka alam ko, wala lang yan sa kanya eh. Hindi naman nata magiging big deal yan kay Sara Duterte. Kasi sabi niya, designated survivor siya, di ba? She appoint herself as a designated survivor. Ano pang kinukuda nyo dyan, mga minamahal? Di ba? So, hindi na dapat natin yan pagtuunan ng pansin si Sara Duterte. Dahil in the first place, alam naman natin na, designated survivor siya eh. Diba? Gets nyo ko. Alright. So, pahingi ako mga minamahal ng like and share and comment lamang po. At isubscribe nyo itong ating video. Maraming salamat mga minamahal. So, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.